buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang How to be safe when vulnerable. God is glorious and we must give Him glory. And the glory of God can be felt, in fact, it can be perfected, especially in times of our weaknesses. People have vulnerable moments. Meron tayong mga panahon na mahina, moments of weakness, susceptibility, even defenselessness. And many big mistakes with long-lasting effects are made in such vulnerable moments. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, how to be safe when vulnerable. Paano tayo mananatiling ligtas kung tayo mahina at walang kalaban-laban. Aming Diyos, salamat po sa buhay na ito na patuloy niyong dinagdagan ng isa na namang araw. Salamat sa panahon na pinahihiram niyo sa amin, pati lakas. Dalangin namin, Panginoon, kami po ay mapuspos ang iyong kadakilaan, karunungan, so that we may be empowered, especially in moments of weakness. Teach us, O God, be our speaker today. May your words be the food of our spirit. And may your guiding hand be our strength, and your light our guide. Use your servant only as your instrument, but be the speaker before your people. Move in our midst, strengthen us, lead us, Father. We ask you, in the name of Jesus, our teacher and Lord. Amen. How to be safe when vulnerable. Kaya pag-usapan muna natin yung mga what. Like what is vulnerability? The dictionary definition, especially Webster's Collegiate Dictionary, is a capability of being physically wounded. It's being open to attack or damage. It is being assailable. So ano po itong vulnerability o kahinaan na pinag-uusapan natin? Yung nakalagay tayo sa isang sitwasyon na maaari tayong saktan, ang ating katawan, ang ating isip, ang ating damdamin, yung wala tayong laban o kaya ay meron tayong mga weaknesses. But our working definition for today will be richer than that. We will define vulnerability as a position of emotional weakness caused by loneliness, by frustration, dissatisfaction, by anger, jealousy, by fear, by a need, a desire, o kaya kahit tampo. So ang vulnerability o kahinaan na pinag-uusapan natin ngayon ay kahinaang pang-emosyon, kahinaan ng loob o damdamin dahil sa kalungkutan, kabiguan, dahil sa kakulangan ng kasiyahan, galit, panibugho, takot, o kaya kung ano-ano mga pangangailangan at hinahangad sa buhay. At yan po ay malakas magpahina ng isang tao. Another working definition of vulnerability is a position of emotional weakness, predisposing a person to be unreasonable, to be blind or foolish, to be careless or reckless. Isa na naman yan. Kahinaan na naglalagay sa tao para mawala ng katuwiran, maging bulag, maging hangal, maging pabaya, at maging walang pakialam kung siya man ay mapahamak. At ito about her or his personal welfare. Definitely in search of happiness, pleasure, or satisfaction. Sa paghahanap po ng tao ng kasiyahan, ng kaligayahan, o sarap, o anumang kanyang hinahangad, nalalagay siya sa isang posisyon ng kahinaan na maaring lalong palalain kung siya ay malungkot, bigo, galit, naninibugho, natatakot, o kaya ay kapos. At yan ang mga kahinaan na pag-uusapan natin ngayon. This brand of vulnerability can lead to committing even adultery or marital infidelity. Mga may asawang galit sa asawa, nanibugho, gustong gumante, naiinis, o kaya hindi satisfied sa kanilang samahan. This brand of vulnerability can lead to committing misplaced sexual activity, especially among the unmarried.
It can lead to taking drugs or intoxicants, etc. It can lead to getting into dangerous, damaging, and even irreversible commitments. In fact, it can lead to engaging in dangerous and even life-threatening activities. Ito pong ganitong kahinaan, naglalagay sa tao para gumawa ng mga bagay na pag nag-isip-isip lang siya ay pagsisisihan. Katulad ng pagtataksil sa asawa, pagkahumaling sa mga pinagbabawal na gamot, sa pagiging lasenggo o lasenga, sa paggawa ng mga bagay na naglalagay sa alanganin at sa panganib sa kanyang buhay. This can lead to endangering, sacrificing, and even destroying one's reputation and one's lifetime works and even one's potentials. Napakaraming mga tao na napakatagal bumuo ng pangalan pagkatapos sa isang iglap ay nawasak dahil sa kanyang panahon ng kahinaan ay nakagawa ng mga bagay na nagkaroon ng permanenteng pangsira sa kanyang pagkatao o sa kanyang reputasyon. And all these acts oppose God's will for His people. Hindi itong mga ganito ang kagustuhan ng Diyos para sa tao. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Yan ang kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na punong-puno, buhay na masagana, buhay na masaya at kapaki-pakinabang, at buhay na kasiya-siya. John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. So kapayapaan ang hinahagad ng Panginoong Hesus para sa atin, pero pag ginawa natin ang mga bagay na binanggit kanina, gulo ang ating susuungin. 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life. So kailangan ng buhay para maging mabuti ay payapa, tahimik. So how? How to be safe when vulnerable? Lahat po ng tao dumadaan sa ganyang panahon ng kahinaan. Ang mahalaga, aware tayo, paano mananatiling ligtas kung tayo'y nasa oras ng kahinaan? Well, avoid being alone too often or too long. Pag meron kayong sentimiento, tampo, galit, panibugho, takot, desire, huwag niyong patagalin na lagi kayong nag-iisa. Ecclesiastes 4:12, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. So, kung kayo isang hibla lang sinulid, madali kayong lagutin. Pero kung meron kayong kasama at kayo itinirintas kasama ng ibang mga sinulid, nagiging lubid, nagiging matibay. So kung ano po ang kahinaan natin, mga kapatid, ano man yon, iwasan nyo na lagi kayo nag-iisa. Have godly and wise company. Katulad natin sa lipunan natin sa Pilipinas, kung saan merong halos 8 milyon no overseas Filipino workers, napakaraming may mga kabiyak ang wala ang kanilang kapartner sa buhay. Siyempre, dadalawin kayo ng lungkot, ng inip, at ng iba-iba pa mga pangangailangan ng buhay. Kung lagi na lang kayo nag-iisa at walang karamay na matino, ay ito'y maaaring magbukas ng mga pinto para pasukin tayo ng maraming panganib. Proverbs 13:20, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Lalong-lalo na mga may asawa, kung wala sa inyong piling ang inyong asawa, kailangan ay piling-pili ang inyong mga pinupuntahan, piling-pili ang inyong mga kasama, at hindi kayo pinaggagabi, inaabutan ng kung ano-anong mga sitwasyon sa daan, at kailangan kung lalakad kayo, kasama nyo yung anak, o kaya ay inyong kamag-anak, at lalong-lalo, mas maganda kamag-anak na inyong asawa. At nang sa ganon, ay kayo ay nalalayo sa anumang maaring mga panganib at gulo, maging sa mga usap-usapan ng tao. Lalong-lalo, same-sex dapat yung kasama nyo, dahil kamag-anak pala, bayaw mo naman, baka mapanganib ka rin dyan. No? Kaya kailangan yung hindi ka nanganganib, iwasan ang laging nag-iisa. Sapagkat napakadaling lapitan ng demonyo ang taong nag-iisa. Bagamat lumalapit din ang demonyo sa pamamagitan ng mga kasama natin. Kaya kailangan tinitimpla ang ganyang mga bagay. Nasa lagay ang ating lipunan na very unique.
because it has been unprecedented that so many couples are separated because of the economic need. Therefore, all the more that they should be more careful at lalo nilang binabantayan ang kanilang moments of weakness and vulnerability. Then beware of people. Beware especially of ungodly company. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. Kaya pinipili talaga ang kasama. So beware especially of strangers. Especially those that seem to promise to give you what you need. Your need, your limitation, can actually give you selective and only partial sight. Pag ang tao ay may pangangailangan, pag ang tao ay may hinahangad, merong gustong-gusto, pag ang tao ay may desire, natatakpan ang halos kalahati ng kanyang mata at maraming panganib ang hindi niya nakikita o pinipili niya munang huwag tingnan habang hinahanap niya ang kanyang gusto sa buhay. So umiwas po tayo sa mga kasamang hindi makakabuti sa atin. James 1:14, each one is tempted when by his own evil desires he is dragged away and enticed. So una, may desire ka, then something or someone will drag you away. So iwasan yon. Avoid exposing your vulnerability, especially to strangers, to people who might take advantage of your situation. Kaya kung minsan yung entertainment industry, mga escort services, mga dance instructor at kung ano-ano pa mga instructor, kung minsan yan ang nagiging napakadali at parang magnet na karelasyon ng mga hindi na dapat nakikipagrelasyon pa. Kasi syempre nandun sila, alam nilang nandun ka, nanlulungkot ka, bumibili ka ng aliw, umaarkila ka ng tao, syempre alam nilang may pangangailangan ka. Kaya napakadali ka ngayong mapagsamantalahan, napakadali ng matukoy kung ano yung mga kahinaan. Kaya iniiwasan ang ganito. Also, beware of close friends who can become the entry points and the ushers of trouble. Kung minsan naman, yan pang mga malalapit sa atin ang dadaanan ng gulo. Mga kumadre at kumpare, hinihingahan ng mga sama ng loob. Huwag kayong hihinga ng sama ng loob sa inyong asawa, sa inyong kumpare. Kung kayo babae, kababae niyong tao, masama ang loob niyo sa asawa niyo, sinasabi niyo kay kumpare. Lahat ng mga kabiguan niyo at mga pangangailangan hindi niya natutugunan, sinasabi niyo kay kumpare. Ma'am, yan si kumpare na yung nandyan, filling the blanks. Ganon din yun, lalaki ka naman, may unhappiness ka sa iyong asawa, huwag mo sinasabi sa iyong sekretarya. Dahil pag sinabi mo, asawa ko kasi hindi kumakalong sa akin, bukas sa kakalong na yung sekretarya. Nalaman na niya ang hinahanap mo pala eh. Tsaka kung minsan naman, wala siyang balak, pero naawa, nahulog ang loob. At nung nahulog ang loob, nahulog na rin ang lahat ng dapat hindi mahulog. Kaya pinipili nyo kung kanino kayo magtatapat. Alam nyo ba kung bakit marami mga sekretarya nagkaka-affair sa boss? Kasi yung boss ang lagi nilang hinga ng sama ng loob tungkol sa kanyang asawa. Kung minsan naman, gimmick lang niya yon para mahulog ang loob ng sekretarya at mahabag. Kaya mag-iingat, huwag nag-share ng ganitong mga personal, lalo tungkol sa mag-asawa, i-share nyo sa iba. Ingatan nyo na lang sa sarili nyo, kung i-share nyo sa magulang nyo na lang, siguro hindi nyo na makakaagaw yung magulang nyo sa asawa nyo. Bolo, kung minsan nagyayari pa rin yan. Kaya pinag-iingatan ng ganyan mga bagay. Jeremiah 9:4, beware of your friends. Do not trust your brothers, for every brother is a deceiver, and every friend a slanderer. Of course, sometimes the strength of the Bible in its literary style is in its exaggeration. So hindi naman to absolute truth that every brother cannot be trusted and every friend a deceiver. Pero ang sinasabi lang dito, ang magtataksil lang sa'yo ay yung pinagtiwalaan mo. Kasi walang kakayanang magtaksil ang di pinagtiwalaan. Sasabihin po, nagtiwala pa naman ako sa kanya, niloko ako. Siyempre, paano ka lolokohin nung hindi mo pinagtitiwalaan? Wala yung chance. Kaya pag-iingatan ang mga pinagtitiwalaan. Sabi ni Lady Macbeth, look like an innocent flower, but be the serpent under it. Maraming tao ay akala mo bulaklak, nung pipitasin mo, ahas pala, tutuklawin ka na. Kaya mag-ingat sa ganyan mga ka-close, yung mga ka-close na friend. Alam nyo, kung may asawa na kayo, hindi na kayo dapat nakikiclose kung kanin-kanino, doon na kayo sa asawa nyo makiclose. Kasi kahit na same sex naman, ichichismis din naman kayo niyan, kung ano-ano pa. You've got to be discreet, dahil ang kapintasan ng asawa nyo ay kapintasan nyo na rin, at ang kahinaan niya ay magiging kahinaan nyo rin, whether you like it or not. Dahil kayo ay naging isa. Then what do you do? How to be safe and vulnerable?
fortify. Put up defenses. Dapat para kayong kampo, military camp at fort. Isaiah 35:3, strengthen the feeble hands, steady the knees that give way. And Hebrews 12:12, strengthen your feeble arms and weak knees. Ang general idea lang dito, yung kahinaan mo, palakasin mo. Huwag mong panatilihing mahina yan. Therefore, pray and be prayed for. Pag nangihina tayo, naiinis ka na, James 5:13 and 14, is any one of you in trouble? He should pray. He should call the elders of the church to pray over him. In moments of weakness, get counsel. Get advice and encouragement from godly and especially practical people. Meron ng very godly people, ang ipapayo naman sa iyo yung pang santo at santa lang, hindi mo kaya sundin. Hindi natutupad sa totoong buhay, sa libro lang o sa comics o sa talambuhay ng mga poon. Ang kailangang pinipili mo rin nag-a-advise sa iyo, yung nakatungtong naman sa lupa at hindi lumulutang sa ulap ang kanya mga pakpak, pero lumulutang na lang pala siya at hindi na siya grounded at hindi na makatotohanan ng mga payo. Dahil baliwala yung ganong klaseng mga payo. Proverbs 19:20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Proverbs 27:17 and 18, pay attention and listen to the sayings of the wise, for it is pleasing when you keep them in your heart. Sinabi dyan, at sinabi natin, get counsel from godly people, let the elders of the church pray over you. But again, beware of some church leaders. Because it is also possible for religious leaders to take advantage of the weakness of people who come to them for counsel. For all you know, because they are also humans, it might also be their time of weakness. Napatsyempo. Kaya dapat isang requirement sa mga counselors, inhibit yourself when you are in a weak moment too. Dahil baka ikaw din, inis sa asawa mo, lungkot na lungkot ka, galit na galit ka rin, tapos heto naman yung isa nagpapakounsel sa'yo, pareho kayo ng problema, parang nag-match tuloy kayo. At hindi mahirap na tumalon ang mga magnet at biglang nagkadikit ang dapat ay magkalayo. Kaya mahalaga, tinitingnan din natin, pinipili. Very importantly, brothers and sisters, how will you fortify yourself? Paano nyo palalakasin ang sarili laban sa mga tukso at mga pandaraya ng sanlibutan ito? Be happy. Be happy. Gumawa ng paraan, pasayahin ang inyong mga sarili. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for men than to be happy. Sabi ni Solomon, who is wise, wala nang bubuti pa kesa sa ang tao ay masaya. Happiness is a great armor. Napakalaking defense yang kasiyahan at kayo'y masaya. Mahirap tuksuhin ang isang taong masaya. Mahirap akayin sa mali ang isang taong masaya na sa kanyang buhay. Karamihan ng nagkakamali, nadadapa, nasusugatan, ay yung naghahanap ng konti man lang saya. Yung naghahanap ng kahit konting pagtingin. Yan ang mga napapariwara. Philippians 4:12-13, I have learned the secret of being content, and read happy when you hear the word content. In any and every situation. I can do everything through Him, referring to Christ, who gives me strength. Kailangan pag-aralang pasayahin ang sarili. Huwag kayong laging naghahanap ng ikalulungkot. Have fun. Bakit nga ba ang maraming religion, lagi na lang bawal sumaya? Dapat masaya ang tao, kaya nga may Diyos, kaya nga binigyan tayo ng mundo, ng planeta, para tayo sumaya. Hindi bawal sumaya. Basta't hindi nyo ino-offend yung very basic and fundamental morality that God teaches. Life is ought to be fun. So maximize your happiness. Because it is difficult to tempt a happy person. Even Desiderata says, strive to be happy. At ba sinabing strive? Kasi alam nyo, even being happy is a matter of habit and it's a matter of work.
Pinagtatrabahuhang sumaya. Hindi yan automatic dumarating. Pinapalitan natin yung mga negative attitude natin, tinuturuan natin ating sariling makontento, at hinahanap natin yung mga maximum happiness for minimum price. Kailangan training din yan. Dahil hard work ding magpalungkot ng sarili. Mapapagod ka na rin lang kapatid, pagurin mo na ang sarili mo sa pagsasaya kaysa sa paglulungkot. So, gusto nyong malayo ang mga mahal nyo sa buhay sa weak moments? Husbands, make your wife happy. Huwag yung galit na galit kayo pagka bigla na kayo napagtaksilan, babarilin nyo, lalatiguhin, sasaksakin, hihuhulog sa hagdan. Ang tanong, pinasayan nyo ba? Baka naman umuwi na lang kayo paminsan-minsan, halos hindi nyo madalaw, hindi nyo maalala, tapos nagtaka pa kayo. Make your wife happy. At ganoon din naman yung mga wives, make your husband happy. In fact, make your partner happy. Make your friend, your child, your parent. If you're a leader, your flock. If you're the flock, your leader. Make people around you happy. Because their happiness will echo back to you. If you make them sad, their sadness will return to you. Parang boomerang yan. Pag pinapasaya mo tao, may bunga rin yung kasiyahan mo. Pinapalungkot mo, damay ka rin dyan. So, happiness is a primary duty of life. Mahalaga na binibigyan natin ng pansin. Making people happy or happier is a very great ministry. Because when people are happy, they are stable. Then how else do you make yourself safe when vulnerable? Count your blessings. Psalm 103:2-5. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgive all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things. Count your blessings. Pag nalulungkot kayo, naiinggit, nabibigo, count your blessings and you will feel better. Also, it is another purpose. When you realize how blessed you are, you will realize what you stand to lose if you become careless. If you became careless, you have so much to lose. Therefore, you'll be more careful. Napakahalaga yun. Married people especially, count your blessings before your complaints and before you complain about your spouse. Because continuously and habitually complaining about your spouse will make you vulnerable. Count your blessings. 2 Corinthians 4:17-18, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So, fix your eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. It has another context in its original rendition, but the general idea is, hindi lang yung nakikita, hindi lang yung ngayon, hindi lang yung nahihipo ang mahalaga, marami pang iba. Pahalagahan mo rin yun at ilagay mo sa equation para hindi ka malito. Be positively and fruitfully active and you will have defenses against these moments of vulnerability. Galatians 6:10, as we have opportunity, let us do good to all people. When you continue to do good, you will have less and less time to think of bad things. Sabi nga nila, an idle mind is the devil's workshop. Ang taong walang magawa, pag nakita ni Satan, paggagawin niya. Kaya dapat may ginagawa ka para iba na lang ang hanapin niya. However, do not overuse work as an opium to emotional pain and emptiness. Ibig nating sabihin mga kapatid, kung meron talaga kayong sugat, huwag lang kayo magtrabaho para libangin ang sarili nyo at malimutan yung may sugat kayo. Dahil pagka binitawan nyo na yung trabaho nyo, nakanganga pa rin yung sugat nyo. Nandun pa rin yan. Kung may kalungkutan kayo, huwag kayong magpanggap na everything is okay at lulunurin nyo ang inyong sarili sa trabaho. Dahil lulutang pa rin ang katotohanan na mayroon kayong kalungkutan. Therefore, find your happiness. Yan ang sinasabi natin na strive to be happy. Find your happiness. Sometimes your happiness is out there where the wild winds blow. Sometimes your happiness is there in the raging waves. So dapat, handa ka rin. There's a premium to pay in search of happiness.
but find your happiness. Kung hindi kayo happy ngayon sa buhay nyo, ano ba talagang gusto ninyo? Hanapin ninyo yon at pagsikapan ninyo. Sapagkat habang hindi nyo yun ginagawa, kahit magpanggap kayo that everything is okay, hindi pa rin yan okay. Find your happiness. Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young. And let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But of course, may warning. Sabi, pag nagkamali ka, ma-judge ka, so be careful. Pero sinasabi, be happy. Elders, let's allow the young people to be happy. I mean, let's allow the young to be young. Hayaan nating tumalon, hayaan nating medyo magulo, hayaan nating medyo maingay. Kasi, pag gusto mo na laging tahimik, pagka gusto mo ng laging payapa, may mga rayuma ka na nun, mataas ang mga uric acid mo nun, kaya ganyan ang gusto mo sa buhay. Diba? So, let the young be young. Let us not deprive the youth of their youth by forcing them to behave like adults when they are young. However, they should be taught to be responsible. They should be taught about the possible repercussions of carelessness. But let children be children, let the young ones be young, and let the old be old. Ang lahat ay lumugay sa sarili. Make people happy. Allow people to be happy. In fact, use whatever power you have to enable people to be happy. Dapat ganitong policy nyo sa buhay. Totoo man at hindi ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa aking relihiyon, meron mang langit o wala, meron mang buhay sa kabila o wala, dapat hindi pa rin ako lugi sa buhay ko dito sa mundo. Dapat ganun ang policy. Na kung may langit, patungo ako dyan dahil handa ako. Talagang may mga premyo ang Diyos, tatanggap ako niyan. Pero kahit wala pa ang lahat ng yan at isa lang siyang guni-guni, bagamat naniniwala tayo meron, dapat hindi ka pa rin lugi sa buhay. Ang mga organized religion kasi usually pinapalugi ka dito sa buhay, pinapaani ka na lang doon sa kabila. Dapat, ang kalooban ng Diyos sa atin is both sides we are happy, both sides we are blessed. Because God is good. Ano namang mapapala ng Diyos sa pagdusahin tayo dito sa buhay na ito para premyohan ka sa kabila? Hindi naman siya sadista. Napakahirap pa sa kanya at kabawasan pa sa Diyos na dito man ay tayo pinagpapalat, masaya at sa kabila pa rin. Yun lang gustong magsamantala sa tao ang sobrang nagtuturo ng magsakripisyo dahil pinagsasamantalahan yung tao. Pero ang tunay na diwa na galing sa Diyos dito sa buhay na ito at sa kabila, dapat yung mga blessings ng Diyos anihin at ma-enjoy ng mga tao. Hindi dapat yung sobrang pagtitiis, sobrang pagdurusa, suspension of all pleasure and happiness at iniintay yung paraisong may mga ulap-ulap at mga kerubin-kerubin. Ang langit ay para sa lahat ng panahon. Sabi nga ng Panginoong Hesus, the kingdom of God is within you. Nasa inyo na. Huwag niyo nang antayin yung kabila dahil pwede na ngayon, nandyan na. Kaya mahalaga mga kapatid, as we become more spiritual and more religious, that we don't deny our existence here and now, that we do not suspend our joys, our happiness and pleasures, but we enjoy the full goodness of God because God is good. Hindi kailangan na lagi nalang pagdurusa. Bagamat ang tunay na pagiging makadiyos, may kakambal na mga mangilan-ngilang pagdurusa, like tinitiis mo ang hindi paggawa ng mabuti, nagsasakripisyo kung minsan para makagawa ka ng higit na kabutihan sa kapwa, pero hindi ibig sabihin ng makadiyos ay nilalati mo ang iyong sarili, hindi ka kumakain ng masarap, tipid ka ng tipid para i-offering mo na lang lahat dahil binibigyan ka rin ng blessing ng Diyos. Tight lang nga ang hinihingi para yung 90 sa'yo na. Kaya kailangan masaya ang buhay. Pasayahin nyo nga mga buhay nyo, sabihin nyo sa katabi nyo yan. Lahat kasi ng nakikita nating mga imahe ng relihiyon, may pako sa kamay, may mga taga sa ulo, may mga nakabukang puso, lumuluha ng mga dugo. Yan ay panghikayat sa mga taong ibigay ang lahat-lahat sa simbahan. At sa langit ka nalang bumawi sa Diyos. Hindi ba kayo nakakahalata na pang-utuyan? Because sabi ni Lord, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Also, how can you be saved when you're vulnerable? Avoid making commitments. Pag kayo'y nasa panahon ng kahinaan, mga kapatid, huwag kayong pipirma ng anumang kontrata, huwag kayong gagawa ng anumang kasunduan, at huwag kayong makikipagpalitan ng singsing. Intay-intayin nyo na matanggal ang inyong kahibangan. Dahil pag hindi ka na sobrang malungkot, pag hindi ka na sobrang nag-iisa, maisip mong, I was a fool.
to have done this. Avoid entering into dangerous relations. When weak, when unstable and vulnerable, don't make any commitment. 2 Peter 3:17, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Kailangan mapagbantay. Another thing to do when vulnerable is change your chemistry. Change your surroundings. Change your pace and your activities. Malungkot ka pala, palitan mo ang timpla ng buhay. Kung hindi maganda yung bunga, magpalit ka ng timpla. Colossians 3:10, put on the new self, which is being renewed in the knowledge, in the image of its creator. Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. What's the general idea behind these verses? Baguhin. Magbago ng magbago. Hindi tama ang timpla, ibahin. Boredom can cause loneliness, and loneliness can lead to vulnerability. Kaya kailangan ang tao hindi nabobore. Gumagawa ka ng bagay na exciting. At basahin niyo ang Psalm 25:16-21 on your own, dahil yan ay prayer of lonely people. At maraming itinuturo dyan, Diyos ko, tulungan niyo po ako dahil ako'y malungkot. All in all, how do you become safe when vulnerable? As we have already said, and we like to add a few things, do not needlessly expose your kinks in your armor. Do not needlessly expose your weakness. Huwag kayo nang sabi ng mga tao, alam mo, hindi ako masaya sa asawa ko, hindi ako masaya. Parang yun ang in-advertise na humahanap kayo ng kaligayahan mula sa iba. Kung hindi kayo masaya, manahimik kayo. Gumawa kayo ng paraan. At ang kausapin nyo yung asawa mo, halika ka mo, tumingin ka sa akin. Tumingin ka! Hindi ako masaya. Diba? Bitin ako sa'yo. Pwede nyo sabihin yun, asawa nyo eh. Kasi kung kani-kanino sinasabi, I know that because I counsel. Ang dami-dami mag-asawa, hindi masaya. Yun namang partner, blissfully unaware, walang kamalay-malay. Akala niya si Don Juan Tinyoso. Akala niya siya si Gigolo. Yung pala yung asawa niya gusto na siyang hampasin ng palupalo. Kailangan kayo magtapat kung di kayo masaya at gawan nyo yan ng paraan. Para hindi kung ano-anong mga substitute ang nangyayari. Also, in your moments of weakness, remember who you are. Because sometimes when you're sad, when you're dejected, when you're frustrated, you have a low self-esteem. So papatol ka kahit na lamang sa daga o sa bulate o sa ibon. But when you remember who you are, you say, no, I'm not going to degrade myself because I have a good idea of who I am. So it's important to remember who you are. At meron po akong gustong i-share sa inyo na very important and I think it will work. When you're in a low moment, when you're vulnerable and you're tempted to do something foolish, sabihin nyo lang sa sarili nyo, this too will pass. Ulitin nyo nga yan. Yes, sabihin nyo, lilipas din to. Lilipas din tong lungkot na ito. Lilipas din tong kati na to. Lilipas din tong galit na ito. Lilipas ang lahat. So bakit ako magawa ng bagay na maaaring magbigay ng permanent damage? Lilipas din naman. So, humanap ng kasiyahan, libangin ang sarili, at lilipas din yan. Dahil, the only thing that doesn't change about change is change. Everything changes. Nothing is permanent. So, ano man ang kalagayan kung hindi ito permanent, may iba to. So, I will not commit to a foolish situation. At tayo naman po, kung tayo yung mga malalakas, be kind to the vulnerable. Let us not judge the vulnerable. Pag meron po tayong kakilala, kaibigan, kapatid, na nadapa, nagkamali dahil sa moments of weakness, let us not judge them. First, let's be thankful to God na tayo ay hindi nagkaganon. Huwag nyo na saying, Lord, salamat po siya ang nagkaganon. Hindi ako. Hindi naman ganon. Sabihin natin, salamat po, hindi ako nagkaganon. Thank you. And our hearts should go for people who fall. Wala namang taong may gustong siya bumagsak Wala namang taong gustong siya magkamali. May kani-kanyang panahon ng kahinaan ng tao. At kung nagkasama-sama ang lahat ng kahinaan sa isang panahon, at dumating ang lahat ng tukso at pagsubok sa panahon na yon, sino ang makatatayo, liban na lang na tumanggap ng sobrang habag sa Diyos at tulong mula sa kapwa.
So wag po na kahit kailan tayo maghuhusga ng mga nagkakamali. Diyos ang mayroong karapatan na gumawa ng husga, pero hindi pa nga siya nanguhusga at nagliligtas pa siya hanggang ngayon. So let us be kind and let us be gentle to those who are weak. Just like this woman caught in adultery, ang ibig na ng taong bayan ay batuhin hanggang mamatay. Sinabi ng Panginoon, o sige, kung sino ang walang kasalanan, mauna nang bumato. At nung walang bumato, sabi niya sa babae, may bumato ba sa'yo? Wala po. O hindi rin kita babatuhin. Umuwi ka na at iwan mo na ang iyong buhay ng kasalanan. So, be gentle. Kuminsan ang lupit-lupit natin sa mga taong nagkakamali. Nililimot na natin lahat ng kabutihan nila, nililimot na natin lahat ng magaganda nilang nagawa dahil lang sa mga nagkamali. Let's be kind to each other because you don't know if you're going to be the one to need that kind of kindness anytime in your life. Don't burn the bridge over which you too must pass. If you don't like to be judged, don't judge anyone. And be happy. And very importantly, make people happy. Call on God. Continue to recommit yourself to God because God is the source of our strength. Sabi sa Bible, God's power is made perfect in our weakness. Kasi kung kailan tayo mahina at aasa tayo sa Diyos, doon natin nararamdaman, doon natin natatanggap ang tunay niyang kapangyarihan. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo mari naming sandalan, asahan, sa oras ng aming mga kahinaan. Masdan mo kami ngayon, Panginoon, sino man sa mga kapatid na narito ngayon ang may mga kahinaan na patuloy na tinutukso-tukso, patuloy na ginugulo, patuloy na pinapahina ng pagkakataon, ng kapwa-tao o ng mga masasamang espiritu. Nawa ang kahabagan mo, Panginoon, ay magumapaw. Make us sensitive to our fellow men so that we may become their strength and their helper and friend. At kung meron ngayon mga kapatid na dahil nga sa kahinaan ay nahulog, bumagsak, nagkamali, nadapa, ituro mo, Panginoon, ang pagbangon at gamitin mo kami ng mga kasangkapan upang makabangon na aming mga kapatid. Itong puso na ibigay mo sa amin, Panginoon, pusong mahabagin, pusong maunawain, pusong matulungin. At nawa, yung mga panahon na aming kahinaan ay maging oportunidad para lalo naming makita ang iyong kalakasan at kapangyarihan. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. Lalong-lalo ang may mga kahinaan na pabalik-balik. Sariwain ang mga paalala na tinanggap natin ngayon at makinig sa bulong ng Espiritu kung paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga kahinaan. At gumawa tayo ng isang pasya na hindi natin huhusgahan ang mga naging mahina at hindi natin pagsasamantalahan ang kanilang kahinaan. Kung meron man sa atin ditong mangilan-ngilan na nagsasamantala sa kahinaan ng iba, pagsisihan natin ito sapagkat ang itong gawa ay hindi galing sa Diyos. Ang pagsasamantala sa kahinaan ng kapwa, sa kanyang mga pangangailangan at kabulagan, ay galing lang sa masama. Makipagniig tayo sa Diyos at tumanggap pa ng mga pagpapala mula sa kanyang Espiritu. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang How to be safe when vulnerable.
di ka mabibigo. Tunay siyang maaasahan, noon, ngayon at kailanman. Siya ang Alpha at Omega, magpawalang hanggan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Puso'y may kapayapaan, sa gitna man ng kapighatian. Pagkat siya ang kasama, ako'y di mangangamba. Purihin ka, O Diyos, kataas-taasan, purihin ka, Jesus, magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega, makapangyarihan. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos na di buhay, ang Diyos na di buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, siya ay buhay. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin buhay, ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Ang Diyos natin ay buhay, magpakailanpaman. Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa.
Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko.
aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!